Bahagi ba ito ng Pilipinas? Alam mo ba na may mga isla sa gitna ng West Philippine Sea na tahimik lang sa mapa, pero sentro pala ng isa sa pinakamalaking issue sa Asia? Ang tawag ng Pilipinas dito ay Kalayaan Island Group o KIG. Marami ang nagtatanong, sa Pilipinas ba talaga yan? Bakit inaangkin ng iba? May nakatira ba talaga riyan? Sa videong ito, ikukwento natin ang buong history ng Kalayaan Island Group mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Saan ba matatagpuan ang Kalayaan Island Group? Ang Kalayaan Island Group ay matatagpuan sa West Philippine Sea, na bahagi ng mas malawak na South China Sea. Mas malapit ito sa Palawan kaysa sa mainland China. Ito ay binubuo ng mga maliliit na isla Bahura Shoals o mababaw na bahagi ng dagat. Isa itong mahalagang lokasyon dahil dinadaanan ng international trade routes, mayaman sa isda, may potensyal sa langis at natural gas. Bago pa ang modernong panahon, noong unang panahon, ang mga islang ito ay walang permanenteng nakatira. Mga mangingisda mula sa iba't ibang bansa ang pansamantalang dumaraan, pero walang malinaw na soberanya o pamahalaang namumuno rito. Ibig sabihin, hindi ito pag-aari ng kahit anong bansa noon. 1956 ang papel ni Thomas Cloma noong 1956, isang Pilipino na nagngangalang Thomas Cloma, isang explorer at negosyante, ang nagpunta sa ilang isla sa Spratly Islands. Idineklara niya ang lugar bilang Freedom Land. Mahalagang linawin, hindi ito opisyal na aksyon ng gobyerno, pero ipinakita nito na may interes at presensya ang mga Pilipino. Ito ang naging simula ng mas seryosong pagtingin ng Pilipinas sa lugar. 1978. Opisyal na inangkin ng Pilipinas noong Hunyo 11, 1978, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng Presidential Decree numero 1576. Sa kautosang ito, opisyal na isinama ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Inilagay ito sa ilalim ng probinsya ng Palawan. Mula rito, malinaw na may legal na dokumento ang Pilipinas. Hindi basta opinion o claim lang Pag-asa Island. Ang puso ng KIG. Ang Pag-asa Island ang pinakamahalagang isla sa Kalayaan Island Group. Bakit? May Pilipinong residente, may barangay, may paaralan, may airstrip, may sundalo at lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang ito inaangkin sa papel. May totoong buhay at komunidad. Bakit maraming bansa ang nag-aagawan? Bukod sa Pilipinas, inaangkin din ang ilang bahagi ng Spratly Islands ng China, Vietnam, Malaysia, Brunei. Bakit? Yamang dagat, kabuhayan ng milyon-milyong mangingisda, langis at gas, mahalaga sa ekonomiya at enerhiya, strategic location, kontrol sa kalakalan at seguridad. Ang 9-dash line ng China, inaangkin ng China ang malaking bahagi ng South China Sea gamit ang tinatawag na 9-dash line. Pero ayon sa international law, walang malinaw na legal basis ang 9-dash line. Hindi ito kinikilala ng maraming bansa. 2016, panalo ang Pilipinas sa arbitral ruling. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ang desisyon, walang legal na basehan ng 9-dash line. Ang ilang bahura ay hindi pwedeng angkinin bilang teritoryo. Pinabura ng karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ. Mahalagang tandaan, legal na panalo ito. Kahit hindi ito kinikilala ng China, nanatili itong valid sa international law. Ano ang paninindigan ng Pilipinas ngayon? Hanggang ngayon, patuloy ang diplomatikong laban. Patuloy ang presensya ng Pilipinas sa KIG. Patuloy ang pag-iit sa karapatan sa sariling teritoryo. Hindi ito usapin ng giyera, kundi soberanya, batas, karapatan ng mamamayan. Sa Pilipinas ba talaga ang Kalayaan Island Group? Simpleng sagot, oo. May legal na deklarasyon bahagi ng Palawan. May Pilipinong nakatira, sinusuportahan ng international law.
Ang Kalayaan Island Group ay hindi lang simpleng isla sa mapa. Isa itong simbolo ng soberanya, karangalan at karapatan ng Pilipinas. Hindi man madali ang laban, malinaw ang isang bagay. May tinatayuan ng Pilipinas sa batas, sa kasaysayan at sa katotohanan.